Nasabi mo na bang naniniwala ka sa Diyos, pero nahirapan kang ipaliwanag kung sino siya kapag may nagtanong? Hindi dahil hindi ka naniniwala, kundi dahil walang nagpaliwanag nito sa paraang malinaw at madaling maintindihan. Baka nabanggit sa iyo ang Trinidad sa klase ng Sunday School, o baka may pastor na gumamit ng chart o malabong paghahambing. Tumango ka, nagsabi ng Amen, pero sa totoo lang, hindi mo talaga ito naintindihan. Ngayon, kahit matagal ka nang nananampalataya, kung may magtanong sa iyo kung paano naging iisa ang Diyos Ama, si Jesus na anak, at ang banal na Espiritu, kaya mo ba itong ipaliwanag ng totoo, nang hindi nagdadalawang isip? Hindi ito simpleng paksa sa Kristyanismo. Ito ang puso ng lahat. Kapag mali ang pagkakaintindi natin sa Diyos, mali rin ang pagkakaintindi natin sa lahat ng nagmumula sa Kanya, gaya ng krus, kaligtasan, panalangin, pagsamba at ang ugnayan natin sa Kanya. Kung tinatabihan mo ang ideya ng Trinidad dahil sa tingin mo ay magulo o mahirap maintindihan, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Hindi tayo iiwas sa mga malalim na bagay at hindi rin natin pabababawain ang hiwaga. Susuong tayo sa katotohanang nagbibigay saysay sa ating kaligtasan at nagbibigay lalim sa ating pagsamba. Sa pagtatapos ng video na ito, hindi lang lalakas ang iyong pananampalataya, magiging mas malinaw din ito. Isang Diyos, tatlong persona, isang sinaunang at mahiwagang katotohanan na sa wakas ay maiintindihan mo. Hindi ito basta teolohiya para sa mga unang Kristiyano. Seryoso nila itong tinanggap, pinagtalunan nila ito, ipinagtanggol at may ilan pa dungang nag-alay ng buhay para hindi itanggi ang katotohanan ito. Ang Ama ay hindi ang Anak ay hindi ang Espiritu ay hindi ang Ama, ngunit silang lahat ay tunay na Diyos at iisa. Sa mundo ngayon na maraming nagtatanong tungkol sa pagkakakilanlan, katotohanan at layunin, wala nang mas mahalagang panahon para tunay na makilala ang Diyos na pinaniniwalaan mo. Kaya itanong natin ang madalas nating iniiwasan, talagang naiintindihan mo ba ang Diyos na sinasamba mo? Nakabatay ba ang iyong pagsamba sa personal na kaalaman o sa tradisyon lang? Paano kung magbago ang lahat sa sandaling tunay mong makilala ang Ama na nagsugo sa kanyang anak, ang anak na nagpakilala sa Ama at ang Espiritu na nagdadala sa kanilang dalawa sa iyong buhay ngayon mismo? Kung gusto mong mas talakayin pa ang mga paksang-gaya nito tulad ng kung paano makikilala ang tinig ng banal na Espiritu o kung paano naging ganap na tao at ganap na Diyos si Jesus, i-comment mo lang ang iniisip mo. Handa kaming sumama sa iyo sa paglalakbay na ito. Huminga ka muna dahil ang may lalang ng lahat ay hindi lang isang ideya na dapat paniwalaan. Siya ay isang buhay na Trinidad na dapat makilala. Kung gusto nating pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtagpo sa Diyos, hindi bilang isang konsepto kundi bilang isang tunay na persona, kailangan nating magsimula sa katotohanan ito. Ang Trinidad ay hindi lang mahalaga. Ito ay pangunahing katotohanan. Binabago nito hindi lang ang paraan ng pag-uusap natin tungkol sa Diyos. Binabago rin nito ang paraan ng pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Apektado ang lahat, ang iyong mga panalangin, ang iyong pagsamba, ang pag-unawa mo sa kaligtasan, ang pananaw mo sa sarili mo, sa iyong layunin at sa iyong pagtawag. At kapag ang katotohanan ito tungkol sa Diyos ay hindi nauunawaan o napapabayaan, unti-unting nawawala sa direksyon ang iyong espiritual na buhay nang hindi mo namamalayan. Kaya't hindi ito isang luma o pangseminaryong detalye na pwedeng balewalain. Ang katotohanan ito ang nagsisilbing angkla. Kapag wala ito, may kulang. Nagiging tuyo ang mga panalangin. Nawawala ng saysay ang pagsamba. Nagiging malayo o mahirap intindihin si Jesus. Naniniwala ka pa rin pero may nawawala. Walang sigla, walang linaw. At nagsisimula kang magduda kung may mali sa iyo.
Baka iniisip mong hindi ka lang sapat na espiritual. Baka pakiramdam mo'y sirang-sira ka dahil hindi mo maramdaman ang Diyos tulad ng nararamdaman ng iba. Pero paano kung hindi pananampalataya mo ang may problema, kundi ang pagkaintindi mo sa Diyos? Gawing simple natin. Kung iniisip mong ang Diyos ay isang persona lang na nagpapalit ng papel, parang aktor na nagpapalit ng maskara, lagi kang malilito kapag nananalangin. Hindi mo alam kung kanino ka ba talaga nakikipag-usap, sa Ama, sa Anak o sa Espiritu. At ang kalituhang yan ay may mas malalim na epekto, unti-unting nawawala ang tunay na pagkakilala mo kung sino talaga ang Diyos. Maaring sinasamba mo si Jesus pero nakakalimutang siya ay nagpapakilala sa Ama. O baka sinusubukan mong maging malapit sa Espiritu, pero hindi mo namamalayang siya pala ang nagtutulak sa puso mo patungo kay Jesus mula pa sa simula. Ngayon naman, kung iniisip mong ang Ama, Anak at Espiritu ay tatlong magkaibang Diyos, baka bigla mong makita ang sarili mong may paborito sa kanila o inuuna ang isa kaysa sa iba. Baka malapit ka kay Jesus, pero mailap ka sa banal na Espiritu dahil parang misteryoso siya. O baka iniisip mong ang Ama ay mahigpit at malayo, habang si Jesus ay mabait at malapit. Kapag ganyan, hindi mo na kinikilala ang tunay na Diyos, kundi isang bersyon na nilikha mo para mas maging komportable. Diyan nanganganib ang lahat. Ang hindi pagkakaintindi sa Trinidad ay hindi lang nagdudulot ng kalituhan sa isipan. Maaari nitong ilayo ka sa tunay na pagsamba sa Diyos. Nagiging uri ito ng idolatriya dahil sa halip na sambahin ang tunay na Diyos na ipinahayag sa kasulatan, sinusunod mo ang isang imaheng ikaw mismo ang gumawa. Hindi bago ang hamong ito. Hinarap na ito ng unang iglesia ng direkta. Pagkatapos pumanaw ng mga apostol at lumala ang pag-uusig, kinailangang ipagtanggol ng mga Kristiyano ang kanilang paniniwala habang mabilis na kumakalat ang maling katuruan. May ilan na nagsabing si Jesus ay tao lamang. Ang iba naman ay nagsabi na siya ay banal, ngunit hindi kapantay ng Ama. At may mga nagturing sa banal na Espiritu bilang lakas o kapangyarihan lamang, hindi isang tunay na persona. Hindi ito basta simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito'y may hatid na panghabang buhay na epekto, kaya't nagsama-sama ang mga pinuno ng iglesia noon sa mga kapulungan gaya ng Nicaea at Constantinople. Hindi lang nila ipinagtatanggol ang tradisyon, ipinaglalaban nila ang katotohanan. At kahit daan-daang taon na ang lumipas, nagpapatuloy pa rin ang laban na ito ngayon, ngunit sa ibang anyo. Sa panahong pinaghaluhalo ng mga tao, ang mga talata sa Biblia sa payo sa sarili, tinatawag ang Diyos na universo at ginagawang parang buffet ang espiritualidad. Hindi kailanman naging mas mahalaga ang makilala ang tunay na Diyos, ang Diyos na tatlo sa iisa. Kapag kilala mo ang Ama bilang lumikha sa iyo, ang Anak bilang tagapagligtas mo, at ang Espiritu bilang kanyang presensya na laging kasama mo, hihinto ka sa paghahanap ng pansamantalang ginhawa at magsisimulang mamuhay na may tunay na lakas. Iugnay natin ito sa totoong buhay. Kung pakiramdam mo'y parang walang saysay ang iyong mga panalangin, baka dahil sa pakikipag-usap mo sa isang ideya, hindi sa mapagmahal na Ama na naghihintay sa iyo. Kung pakiramdam mo'y malayo ang Diyos kapag ikaw ay nagkamali, baka nakalimutan mong si Jesus, ang Anak, ay naroon mismo sa harap ng Ama, sinasabing, "Naayos ko na yan." Kung naramdaman mong tuyot o wala kang lakas sa espiritual, baka dahil walang nagsabi sa iyo na ang banal na Espiritu ay nasa loob mo. Hindi bilang isang damdamin, kundi bilang mismong hininga ng Diyos na nananahan sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang maunawaan ang Trinidad. Ang ugnayan mo sa Diyos ay hindi isang daanang isang direksyon lang. Ito ay buhay na relasyon.
Relasyon ito, malalim ang malasakit ng Ama sa iyo. Dumating ang anak upang iligtas ka. Binibigyan ka ng lakas ng Espiritu. Tatlo na kumikilos bilang isa. Tatlo, iisang Diyos. At hindi ito tungkol sa paggamit ng perpektong mga salita. Ang mahalaga ay ang tunay na pagkakakilala sa Diyos. Kapag malinaw na sa iyo ang Trinidad, nagiging makapangyarihan ang pagsamba. Nagiging malapit ang panalangin, nagiging personal ang krus. At ang pananampalataya mo ay hindi na lang ideya, ito'y nagiging buhay. Mulit-muli itong ipinapakita sa Biblia. Sa bautismo ni Jesus, nabuksan ang langit. Sinabi ng Diyos Ama, ito ang minamahal kong anak. Bumaba ang banal na espiritu na parang kalapati. Nasa ilog si Jesus. Tatlong natatanging persona, isang Diyos, isang layunin, isang sandali. Sa Efeso 2:18, isinulat ni Pablo na sa pamamagitan ni Jesus, makakalapit tayo sa Ama sa tulong ng Espiritu. Kita mo, lumalapit tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak sa kapangyarihan ng Espiritu. Isang talata, buong Trinidad. Ganyan gumagana ang kaligtasan. Ganyan kumukonekta ang panalangin. Ganyan tayo nabubuhay. At marahil wala pang nagsabi nito sa iyo ng ganito, maaaring matagal ka nang naniniwala sa Diyos nang hindi namamalayang bawat hakbang mong palapit sa Kanya ay pinangungunahan ng Espiritu. Ginawang posible ng anak at tinanggap ng Ama na matagal nang naghihintay sa iyo. Ngayon, nauunawaan mo na. Ngayon, malinaw na isang sandali ng kaliwanagan. At kapag nakita mo ang Diyos kung sino talaga siya, lahat ay nagbabago. Kung ang Trinidad ay talagang umaabot sa bawat bahagi ng iyong buhay, ang iyong pagsamba, panalangin, pagkakakilanlan, may mahalagang tanong, saan natin ito unang nakikita? Dahil kung hindi lang ito ideyang ginawa ng tao sa kalaunan, dapat makita natin ito sa buong kasulatan mula pa sa simula. At nakikita nga natin, sa Genesis 1, bago pa ang batas, bago ang Israel, bago ang mga propeta o ang mga ebanghelyo, makikita na natin ang Diyos bilang tatlo sa isa, kumikilos, gumagalaw at lumilikha. Karamihan ay hindi ito napapansin dahil hindi lantaran na sinasabi ng Genesis 1 ang ideya ng Trinidad. Sa halip, tila ito'y tahimik na ipinahihiwatig, parang isang lihim na bakas ng Diyos na naroon na sa simula pa lamang ng lahat. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Iyan ang Ama, ang pinagmulan, ang nagbibigay ng liwanag mula sa kadiliman. Pagkatapos ay mababasa natin na ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng mga tubig, ngunit hindi ito isang tahimik o malayong presensya. Ang salitang Hebreo na ruach ay nangangahulugang hininga, hangin o espiritu. Naglalarawan ito ng buhay na presensya ng Diyos, punong-puno ng enerhiya, lumulutang sa ibabaw ng magulo at walang hugis na kalaliman bago pa magsimula ang kaayusan. Pagkatapos ay may nangyaring mahalaga, nagsalita ang Diyos. Huminto ka muna roon, hindi lang siya basta kumilos ng tahimik. Gumamit siya ng mga salita at sa pamamagitan ng mga salitang iyon ay may mga bagay na nalikha. At kung babasahin mo ang Juan 1:1, makikita mong ang mga salitang iyon ay hindi lang basta tunog, sila ay isang persona. Sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Siya ay naroroon na noong pasimula pa. Ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya. Iyon si Jesus, hindi pa ipinapanganak sa Bethlehem, ngunit umiiral na bago pa ang panahon, ang walang hanggang anak ng Diyos. Ang banal na salita, siya ang tumawag sa mga bituin upang mabuo, naghati sa karagatan at kalupaan, humubog ng tao mula sa alabok gamit, ang mismong mga kamay na balang araw ay magkakaroon ng pilat. Ama, salita at Espiritu, isang Diyos, tatlong natatanging persona mula pa sa simula ng paglikha. Pagkatapos ay darating ang Genesis 1:26, isang talatang dapat mong pag-isipan. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating anyo. Kanino nakikipag-usap ang Diyos?
Hindi sa mga anghel, hindi sila lumilikha at hindi rin ito isang formal na pananalitang pangmaramihan dahil hindi ganun ang gamit ng Hebreo. Isa itong pag-uusap sa loob mismo ng Diyos. Lalangin natin ang tao. Ang Ama ang nagplano, ang Salita ang nagsakatuparan at ang Espiritu ang nagbigay ng hininga. Doon mo mauunawaan ang sangkatauhan ay hindi lang nilikha ng Diyos. Tayo ay nilikha upang sumalamin sa isang relasyon dahil ang Trinidad ay isang walang hanggang ugnayan ng pag-ibig at pagkakaisa. Hindi ka nilikha ng Diyos dahil siya'y malungkot o walang ginagawa. Ikaw ay nabuhay mula sa umaapaw at walang hanggang pag-ibig na pinagsasaluhan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kaya natin hinahanap ang koneksyon, kaya masakit ang pagiging mag-isa at malalim ang sugat kapag tayo'y pinagtaksilan. Hindi tayo nilikha upang mabuhay ng hiwalay. Isinasalamin natin ang Diyos na mulat sa pool ay nabuhay sa ganap na pagkakaisa. Ang Trinidad ay hindi lang isang paniniwala, ito ang mismong pinagmulan mo at ang katotohanan iyan ay hindi nagtapos sa paglikha. Sa Genesis 3, matapos talikuran ng sangkatauhan ng Diyos, sinabi niya, "Naging tulad na siya ng isa sa atin." Muli nating maririnig ang salitang natin, ang Trinidad na nagsasalita bilang isa. Kahit may kaparusahan, may binhing pag-asa. Hindi pinuksa ng Diyos sina Adan at Eva. Sa halip binihisan niya sila. Nagsalita siya tungkol sa isang darating na anak na dudurog sa ulo ng ahas. Isang malinaw na pangako tungkol kay Jesus, ang anak na darating upang iligtas. Mula pa sa simula, kumikilos na ang Trinidad hindi lang sa pamamagitan ng teolohiya, kundi sa pamamagitan ng paglikha, sa mga salita, sa presensya, sa pag-ibig. Mahalaga ito dahil binabago nito ang pananaw natin sa lahat. Kung babasahin mo ang Genesis nang hindi iniisip ang Trinidad, makikita mo lang ang isang makapangyarihang nilalang. Ngunit kapag nakita mo kung sino talaga ang Diyos, makikita mo ang isang Diyos na malalim, personal at konektado, nasa pagkakaisa ng pag-ibig bago pa magsimula ang mundo. At ngayon ay inaanyayahan ka sa parehong pagkakaisang iyon. Hayaan mong tumimo ito sa iyong puso, nilalang ka ayon sa larawan ng isang relasyon. Ibig sabihin, ang layunin mo, ang pagkakakilanlan mo, ang kagalingan mo, lahat ay nakaugat sa koneksyon. Ang Ama ang humubog sa iyo, ang Anak ang nagligtas sa iyo, at ang Espiritu ang nananahan sa iyo. Kung pakiramdam mo'y malayo ka sa Diyos, sa kahulugan ng buhay o sa ibang tao, baka nakalimutan mo ang relasyong nagbigay sa iyo ng buhay mula sa simula. Ngunit heto ang magandang balita, maaari kang bumalik. Hindi sa mga patakaran o walang lamang ritual, kundi sa tunay na lapit sa Ama, Anak at Banal na Espiritu. Kung may gumagalaw sa puso mo ngayon at gusto mong magpatuloy, gaya ng kung paano lumilitaw si Jesus sa lumang tipan o kung paano kumilos ang Espiritu bago ang Pentecostes, mag-iwan ka ng komento at sasamahan ka namin sa paglalakbay na ito. Ngunit sa ngayon, panghawakan mo ito. Ang Trinidad ay hindi nagsimula sa bagong tipan. Nandoon na siya mula pa sa simula, lumilikha, kumokonekta, nabubuhay sa pagkakaisa. Kung binigyan tayo ng Genesis ng sulyap sa presensya ng Trinidad na kumikilos bilang isa, oras na upang itanong ang isang mahalagang tanong. Ano nga ba talaga ang Trinidad? Dahil kung sa katotohanang ito mo itatayo ang iyong pananampalataya, hindi ito pwedeng manatiling malabo. Kailangan mo ng malinaw na pundasyon, isang bagay na matibay na maasahan kapag dumating ang mga pagdududa. Kaya ito na, ang Trinidad ay nangangahulugang ang Diyos ay iisa sa pagka-Diyos, ngunit umiiral bilang tatlong persona. Isang ano, tatlong sino. Hindi tatlong magkaibang Diyos, hindi isang Diyos na nagpapalit ng papel, kundi iisang tunay na Diyos, umiiral magpakailanman bilang Ama, Anak at Banal na Espiritu.
Bawat isa ay natatangi, ngunit ganap na nagkakaisa. Huminga ka muna dahil mahirap itong unawain. Sa loob ng maraming siglo, sinubukan ng mga tao itong ipaliwanag gamit ang mga paghahambing. May nagsasabing ito'y tulad ng tubig, yelo, likido at singaw. May iba namang nagsasabing ito'y parang isang lalaking ama, anak at asawa. May dalawang tao ang gumagamit ng dahon ng trebol. Ngunit sa huli, lahat ng halimbawa ay hindi sapat. Dahil hindi natin inilalarawan ng tubig, tao o halaman, ang tinatalakay natin ay ang mismong likas na kalikasan ng Diyos. At kapag sinusubukan nating paliitin ang Diyos upang siya'y lubos nating maunawaan, tumitigil tayong parangalan kung sino talaga siya. Sa halip, gumagawa tayo ng bersyon niya na akma lang sa ating kaginhawaan. Ngunit ang katotohanan ay, ang Diyos ay higit pa sa ating pagkaunawa. At gayon paman, pinili niyang ipakilala ang kanyang sarili sa atin. At kung paano niya inihayag ang kanyang sarili sa Biblia ay malinaw at pare-pareho. Ipinapahayag ng kasulatan na walang pagdududa, iisa lamang ang Diyos. Sinasabi sa Deuteronomio 6:4, "Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon ang ating Diyos, ang Panginoon ay iisa." Sa Isaias 45:5, "Ako ang Panginoon at wala nang iba, bukod sa akin ay walang Diyos." Ngunit ang Diyos na ito ay inihayag bilang tatlong natatanging persona. Nagsalita ang Ama mula sa langit, "Ito ang aking anak na minamahal ko." Mateo 3:27. Nananalangin si Jesus sa Ama, "Hindi ang gusto ko, kundi ang kalooban mo." Lucas 20:22. At ang banal na Espiritu ay isinugo ng Ama at ng Anak. Tingnan sa Juan 14:26 at 15:26. Hindi lang sila magkaibang papel o anyo, sila ay mga natatanging persona. Ang Ama ay hindi ang Anak ay hindi ang Espiritu, at ang Espiritu ay hindi ang Ama. Ngunit bawat isa ay ganap, walang hanggan at lubos na Diyos. Hindi sila magkakahiwalay na bahagi na bumubuo sa Diyos. Bawat isa ay buo bilang Diyos. Iisa lamang ang Diyos, hindi tatlo. Hindi ito kontradiksyon. Ito ay isang banal na hiwaga. Hindi ito tungkol sa paghihiwalay, kundi sa ganap na pagkakaisa. At ang ideyang ito ay hindi basta lumitaw lang sa kalaunan. Hindi ito inimbento ng mga unang tagasunod ni Jesus. Kinilala nila ito dahil sa patnubay ng kasulatan. Pagkatapos ng pagkabuhay na muli ni Jesus, habang humaharap ang iglesia sa mga maling turo at pag-uusig, nagtipon sila upang linawin ang kanilang paniniwala. Nagsagawa sila ng mga kapulungan sa Nicaea noong 325 AD at Constantinople noong 381 AD, hindi upang lumikha ng bagong paniniwala, kundi upang malinaw na ipahayag ang mga bagay na matagal nang nilahad ng Biblia. Ipinahayag sa Nicene Creed na ang mga mananampalataya ay may pananampalataya sa iisang Diyos, ang makapangyarihang Ama na nagsugo ng iisang Panginoon, si Hesukristo, ang kanyang bugtong na anak, at sa banal na Espiritu ang pinagmumulan ng buhay. Hindi ito sinadya upang lubusang ipaliwanag ang Diyos, kundi upang kilalanin kung paano niya pinili na ipakilala ang kanyang sarili. Ano ang kahulugan nito para sa iyo, personal? Ibig sabihin, ang iyong pananampalataya ay hindi nakabase sa pantasya. Nakaugat ito sa Diyos na lampas sa pag-unawa, ngunit lubos na personal, higit pa sa katwiran, ngunit mas malapit kaysa sa iyong mismong hininga. Binabago nito ang pananaw mo dahil bigla ang pananampalataya ay hindi na lamang basta paniniwala sa Diyos. Ito ay pamumuhay araw-araw kasama ang Trinidad. Ang Ama ang unang umibig sa iyo, ang Anak ang humalili sa iyong lugar, at ang Espiritu ngayon ay nananahan sa iyo. Tatlong natatanging persona, iisang Diyos na kumikilos upang iligtas at baguhin ka. Ganito mo rin ito maiintindihan.
Ang Ama ang nagplano ng iyong kaligtasan, ang Anak ang nagsakatuparan nito at ang Espiritu ang nagdadala nito sa iyong buhay. Hindi lang ito teorya, ito ay personal. Kapag ikaw ay nananalangin, ikaw ay nakikipag-usap sa Ama sa pamamagitan ng Anak sa tulong ng Espiritu. Kapag ikaw ay sumasamba, ang Espiritu ang siyang gumagalaw sa iyong puso patungo sa Anak na ipinapakita sa iyo ang kagandahan ng Ama. Kapag binubuksan mo ang kasulatan, binabasa mo ang isinulat ng Espiritu na tumuturo sa Anak at naghahayag ng layunin ng Ama. Hindi ito tungkol sa komplikadong relihiyon. Ito ay tungkol sa isang napakagandang banal na ugnayan na ikaw ay inanyayahang salihan. At marahil walang nagsabi sa iyo nito noon, ang Trinidad ay hindi lang isang konseptong dapat pag-aralan. Ito mismo ang dahilan kung bakit ka umiiral. Ang parehong Diyos na nagsabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ay hindi ka nilikha para lang mabuhay ng basta. Nilikha ka niya upang ipakita ang kanyang ugnayan, upang magmahal ng malalim, upang mamuhay sa pagkakaisa, at upang dalhin ang lakas na nagmumula sa Kanya. Iyan ang dahilan kung bakit ginagawa ng kaaway ang lahat upang guluhin ang katotohanan tungkol sa Trinidad, dahil kung makumbinsi kanyang ang Diyos ay malayo o malabo, maaari kang mawalan ng lapit, layunin at kapangyarihan. Pero tapos na yan. Dahil ngayon, nakita mo na ang katotohanan. Bumababa na ang tabing. At kung may gumigising sa puso mo, kung matagal ka nang nakakapit sa isang bersyon ng Diyos na parang tuyot at malayo at naghahangad kang maranasan ng totoo ang Trinidad sa araw-araw mong buhay, narito kami upang samahan ka. Ito ang tunay na Trinidad, hindi tatlong magkaibang Diyos at hindi isang Diyos na nagpapalit ng papel, kundi isang walang hanggang nilalang, umiiral bilang tatlong natatanging persona. Bawat isa ay ganap na Diyos, magpakailanman nagkakaisa sa ganap na pag-ibig. At ngayon, ang hiwagang ito ay iyo para tuklasin at maranasan. Kung ang Trinidad ay iisang Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng tatlong persona at ang katotohanan iyon ay hindi lang ideya kundi may personal na epekto sa iyo, kailangang magsimula tayo sa tinatawag ng kasulatan na Ama. Hindi dahil siya ang una sa panahon, kundi dahil siya ang may unang layunin at disenyo. Siya ang pinagmulan, ang tinig ang siyang nagsusugo. Ngunit para sa marami, ang salitang Ama ay hindi nagbibigay ng aliw, kundi katahimikan o kahit sakit. At narito ang isang bagay na bihirang masabi ng hayagan. Para sa maraming tao, ang salitang Ama ay isang salitang may sugat. Maaaring ang ama mo ay wala sa tabi mo. Maaaring nariyan siya sa katawan pero malayo sa damdamin. Maaaring iniwan ka niya, binigo ka o sinaktan sa paraang hindi pa rin lubos na gumagaling. Kaya kapag naririnig mong ang Diyos ay Ama, maaaring ang una mong reaksyon ay umiwas. Pero ang paraan ng pagiging Ama ng Diyos ay ibang-iba sa kahit anong nakita mo sa mundong ito. Hindi siya malayo, hindi siya malamig, at hindi niya hinihintay na ayusin mo ang sarili mo bago siya lumapit. Ito ang Diyos na nagplano ng pagliligtas bago pa man bumagsak ang sangkatauhan. Isinulat niya ang plano ng paglikha. Lubos niyang alam ang halaga ng pagbabalik sa iyo. Siya ay isang Ama na nagsasalita ng may kapangyarihan, oo. Ngunit kapangyarihang binalot sa pag-ibig, tinig na nagwawasak ng tanikala, hindi puso. Mas palalalimin pa natin, nagsimula ang aklat ng Henesis sa paglikha ng Diyos sa mundo, ngunit hindi nag-iisa ang Ama sa paggawa. Siya ang pumili, oo, ngunit nagsalita siya sa pamamagitan ng Anak, at ang Espiritu ay lumulutang sa ibabaw ng tubig, handang kumilos. Isang pagkilos na magkakaisa, tatlo bilang isa, ngunit lahat ay nagmula sa puso ng Ama. Sa buong Biblia, nakikita natin ang Ama bilang siyang nagsusugo at hindi siya basta nagpapadala. Nagpapadala siya ng may layunin at pagmamahal.
Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan na pinili niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak. Isinugo niya ang kanyang anak, nakabalot sa kahinaan ng tao upang akuin ang ating mga kasalanan. At ang banal na Espiritu, ang ating kaagapay, ay isinugo rin ng Ama sa pangalan ni Jesus. Lahat ng may kinalaman sa ating pagtubos ay nagsimula sa Ama. Ang desisyon na ipadala si Jesus sa mundo, plano yan ng Ama. Ang banal na Espiritu na isinugo sa atin, inilaan yan ng Ama. Ang buong misyong pagliligtas ng sangkatauhan, nagsimula ito sa puso ng Ama. Kaya hindi ka aksidente. Ang kagalingan mo, ang layunin mo, ang bagong simula mo, lahat ng ito ay bahagi ng kanyang pananaw. Hindi lang si Jesus ang kumilos mag-isa. Ito ang kagustuhan ng Ama para sa iyo. Naalala mo ba nang bininyagan si Jesus? Nabuksan ang langit, bumaba ang banal na Espiritu na gaya ng kalapati at isang tinig ang nagsabi, "Ito ang aking anak na aking kinalulugdan." Ang tinig na iyon, ang parehong makapangyarihang tinig, ay bumubulong rin sa iyo ngayon. Kung pipiliin mong tanggapin si Jesus at magtiwala sa kanyang pangalan, binibigyan ka ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu, tayo'y tinanggap sa pamilya ng Diyos at ngayon ay maaari na nating tawagin siyang Aba, ating mapagmahal na Ama. Isipin mo yon, ang siyang lumikha ng mga galaksiya at nag-uutos sa mga bituin ay tumitingin sa iyo ng may matatag na pag-ibig at tinatawag kang kanyang sariling anak. Pero bakit marami pa ring mananampalataya ang nakikipag-usap sa Diyos na parang isang malayong boss kaysa sa isang mapagmalasakit na Ama? Dahil hindi pa natin tunay na nauunawaan kung anong klaseng Ama siya talaga. Itama natin ang maling akala. Ang Ama ay hindi puno ng galit habang si Jesus ay puno ng biyaya. Hindi siya naghihintay upang parusahan ka habang si Jesus ang tagapagtanggol mo. Hindi siya nakaabang sa iyong pagkabigo. Siya ang unang nagsugo kay Jesus. Siya ang Ama na tumakbo upang yakapin ang alibughang anak. Minahal ka na niya bago mo pa siya makilala. At ang pag-ibig na ito ay hindi bago, nandiyan na ito noon pa man. Sa mga sinaunang kasulatan, tinatawag ang Diyos na manggagawa ng palayok. Hinuhubog tayo na parang putik ng may malasakit at layunin. Gaya ng isang ama na may malalim na habag para sa kanyang mga anak, ganun din ang nararamdaman ng Diyos para sa mga may takot sa Kanya. Kahit noong dinidisiplina niya ang Israel, hindi ito para sirain sila, kundi upang itama at takayin sila ng may pag-ibig, hindi upang itakwil sa galit. Ang Isayas 11 talata 1-4 ay naglalarawan ng napakagandang tagpo. Sinasabi na noong bata pa ang Israel, minahal siya ng Diyos at inilabas mula sa Ehipto na parang anak. Sinasabi ng Diyos na tinuruan niya si Ephraim lumakad, hawak siya ng dahan-dahan sa mga braso. Pinangunahan niya sila ng may kabaitan, binalot ng pag-ibig gaya ng mga hindi nakikitang tali. Ramdam mo ba ang ganda niyon? Hindi lang makapangyarihan ng Diyos, siya'y lubhang personal. Naglakad siya kasama ng Israel gaya ng isang ama na tumutulong sa anak na matutong lumakad. Pinatatatag, ginagabayan, sinasalo kapag nadapa. At ganoon din ang paraan ng pag-akay niya sa iyo ngayon. Ngunit kung hindi natin mauunawaan ang panig niyang ito, kung palalabasin natin siyang malayo dahil sa takot, mga sugat sa nakaraan o sakit, mamimiss natin ang handog na dala ng anak at ng Espiritu. Maaaring nakikipag-usap ka sa Diyos, pero hindi mo ramdam ang tunay na seguridad. Maaaring umaawit ka ng papuri, pero pakiramdam mo'y hindi ka nakikita. Maaaring naniniwala ka sa Kanya, pero pasan mo pa rin ang bigat ng lahat. Ngunit nais ng Ama na higit pa riyan ang maranasan mo. Nais niyang makilala mo ang Kanyang tinig, maramdaman mong malapit siya at tumakbo sa Kanyang presensya.
Hindi dahil obligado ka, kundi dahil natuklasan mong sa kanyang yakap, hindi ka kailanman iiwan. At kung nahihirapan kang pagkatiwalaan ang Diyos bilang Ama, lalo na kung may masakit kang karanasan sa sarili mong ama, o kung hindi mo talaga naramdaman na panig sa iyo ang Diyos, sabihin mo lang sa mga komento. Narito kami upang samahan ka sa paglalakbay na yan. At kung gusto mong matulungan kang mabago ang pananaw mo tungkol sa Diyos bilang Ama, ipaalam mo sa amin. Sama-sama nating tuklasin ito. Pero sa ngayon, panghawakan mo muna ang katotohanan ito. Ang Ama ay hindi lang simula ng kwento. Siya ang puso sa gitna ng lahat. Ang tinig na tumawag sa iyo upang ikaw ay mabuhay. Ang pag-ibig na nagsugo sa anak. Ang mga bisig na patuloy na umaabot sa iyo. At hindi siya naghihintay para sawayin ka, naghihintay siyang yakapin ka. Dahil kung ang Ama ang pinagmulan, ang siyang tumatawag sa pangalan mo, nagpapadala dahil sa pag-ibig, yumayakap ng may lambing, ang pagkilala sa kung sino ang isinugo niya ay magbabago ng lahat. Hindi lang siya nagsugo ng mga salita, nagsugo siya ng isang persona. Hindi simbolo ang isinugo ng Diyos, hindi pansamantalang kinatawan. Siya mismo ang dumating sa pamamagitan ng anak. At dito nagsisimula ang hiwagang lalong nagpapamangha. Kung iniisip mong si Jesus ay isang mabait na tao lang na may magagandang turo, kung nakikita mo lamang siya bilang propeta, huwaran o isang mabuting tao, namimiss mo ang pinakasentro ng lahat. Si Jesus ay hindi lang espiritual na tagapayo. Hindi siya nilikha ng Diyos bilang una. Hindi siya mababang anyo ng Diyos o isang makalangit na nilalanglang na tagapagdala ng misyon. Si Jesus ay Diyos, ganap na banal, ganap na tao, kaisa ng Ama, mula pa noon magpakailanman. At hanggat hindi ito lumulubog sa kaluluwa mo, hanggat hindi ka nito niyayanig, hindi mo tunay na mauunawaan ang kahulugan ng krus, kung bakit mahalaga ang pagkabuhay na muli o kung bakit ang kanyang pangalan lang ang may kapangyarihang magbago ng buhay. Kaya bumalik tayo sa simula, hindi sa Bethlehem, hindi sa unang pahina ng Ebanghelyo, kundi bago pa nagsimula ang panahon. Binubuksan ng Juan 1-3 ang kwento na parang Genesis. Sa pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Nandun na siya mula pa noong simula. Ang lahat ay nalikha sa pamamagitan niya. Wala ni isa mang bagay na nabuhay nang wala siya. Hindi lang ito makatang pananalita, ito ay malalim na katotohanan. Isa itong pagtanggi sa lahat ng ideya na nagpapaliit kay Jesus. Siya ang walang hanggang salita ng Diyos, kapantay ng Ama, ang siyang lumikha ng sansinukob. Pagkatapos, sa talatang 14, makikita natin ang nakakagulat na realidad. At ang salita ay naging tao at nanirahan sa atin. Pag-isipan mo iyan. Ang parehong Jesus na naglakad sa mga bayan na humipo upang pagalingin ang may sakit, na nakisalo sa mga itinatakwil ng lipunan, na tumangis sa pagkamatay ng kaibigan, siya ang walang hanggang ako'y ako nga. Ang Diyos na lumikha ng mga bituin ay piniling lumapit upang maging tao. Nagkaroon siya ng tunay na pintig ng puso. Nakaramdam siya ng gutom. Naranasan niya ang sakit. May tunay na katawan si Jesus. Siya'y huminga, dumugo, pinagpawisan. Ngunit hindi siya dumating upang maranasan lang ang buhay bilang tao. Dumating siya upang iligtas ito. Sinasabi sa Kolosas 1:15 hanggang 17 na ang anak ang nagpapakita sa atin kung sino talaga ang Diyos. Tinawag siyang panganay sa lahat ng nilikha, hindi dahil siya'y nilikha, kundi dahil hawak niya ang pinakamataas na katayuan, may buong kapangyarihan gaya ng tagapagmana ng lahat. Sa pamamagitan niya, ang lahat ay nalikha, hindi lang para sa kanya, kundi sa pamamagitan niya. Hindi siya bahagi ng nilikha, siya ang lumikha ng lahat. Lahat ng pahiwatig at simbolo sa lumang tipan ay tumuturo sa kanya.
Isipin mo ang anghel ng Panginoon na nakipag-usap kay Moises mula sa nagniningas na palumpong ang nagsabi, "Ako'y ako nga." Sa Juan 8:58, ginamit ni Jesus ang parehong mga salita. Bago pa ipinanganak si Abraham, "Ako'y ako nga." Alam ng mga tao noon kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya gusto nila siyang batuhin, hindi dahil malabo ang sinabi niya, kundi dahil matapang at malinaw. Sinasabi niya, "Ako ang Diyos na nakipagtagpo kay Moises. Ako ang naghati sa dagat. Ako ang tumayo sa apoy at hindi nasunog." Hindi lang nagdala ng mensahe si Jesus, siya mismo ang mensahe, at yan ang dahilan kung bakit ang Kristyanismo ay lubos na naiiba sa kahit anong paniniwala sa mundo. Karamihan sa relihiyon ay nagtuturo kung paano ka aakyat patungo sa Diyos, kung paano mo kikitain ang kanyang pabor. Ngunit si Jesus ay ang Diyos na siya mismo ang bumaba para abutin ka. Ang ibang paniniwala ay nag-aalok ng mga hakbang, alituntunin at landas. Si Jesus, iniaalok niya ang kanyang sarili. Alam ng mga unang Kristiyano kung gaano kahalaga ito. Kahit sila'y binugbog, inusig at sinunog, hindi nila binitiwan ang katotohanan ito. Hindi nila tinawag si Jesus na propeta lang o isang nilikhang nilalang. Sinasamba nila siya bilang Panginoon, nanalangin sa Kanya bilang Diyos at handang mamatay para sa Kanya na pinaniniwalaan nilang Diyos na nagkatawang tao. At mahalaga pa rin ito ngayon dahil kung si Jesus ay hindi tunay na Diyos, wala siyang kapangyarihang iligtas ka. At kung hindi siya tunay na tao, hindi siya maaaring pumalit para sa atin. Ngunit dahil siya ay pareho, ganap na Diyos at ganap na tao, nakatayo siya bilang perpektong tulay sa pagitan ng langit at lupa. Isang tulay na walang puwersa ng impyerno ang makakasira. Hindi ka sumusunod sa isang ideya, hindi mo hinahabol ang isang alamat. Sumusunod ka sa Diyos na pumasok sa kasaysayan, na lumuha ng totoong luha, nagdugo ng totoong dugo, namatay ng totoong kamatayan, at muling nabuhay sa tagumpay. Sinasabi sa Hebreo 1:3 na ipinapakita sa atin ng anak kung sino talaga ang Diyos. Hindi siya replika o anino. Siya ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, ang mismong liwanag, ang mismong kakanyahan, at hawak niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Ang Jesus na kasama ni Pedro, ang pumaya pa sa unos, ang nagpalayas ng kadiliman, hindi siya kwento lang ng nakaraan. Siya ay buhay ngayon. Hindi lang siya karakter sa lumang aklat. Sa ngayon nakaupo siya sa kanan ng Ama, namamagitan para sa iyo. At balang araw, babalik siya, hindi bilang tahimik na kordero, kundi bilang makapangyarihang leon. Kaya kapag binanggit mo ang kanyang pangalan sa panalangin, huwag mo itong gaanong isipin. Ang pangalang iyan ay may lakas na talunin ang kamatayan, daigin ang kasalanan at dalhin ang buong kapuspusan ng Diyos sa isang katawan na nabasag para sa iyo. At narito ang bagay na hindi mo dapat kalimutan. Si Jesus ay hindi lang daan patungo sa Diyos. Siya mismo ang Diyos, banal at tao mula pa sa simula. Siya ang nagsalita upang malikha ang sansinukob at siya rin ang pumasok sa sanlibutan bilang tao upang pagalingin ang nasira. Ngunit matapos siyang muling mabuhay, hindi lang niya tayo iniwan ng alaala o kwento. Binigyan niya tayo ng higit pa rin. Nagsugo siya ng isang persona, hindi basta pagpapatuloy ng kanyang ministeryo o mahina ng aninag ng kanyang presensya. Ibinigay niya sa atin ang banal na espiritu, ang Diyos mismo. Ito ang bahagi ng Trinidad na madalas banggitin pero bihirang maunawaan. Ang espiritu ay hindi planong reserba, hindi siya extra lang mula sa langit. Hindi siya basta damdamin tuwing may musika o kakaibang presensya na nagpapapanginig ng tao. Siya ay isang persona. Siya ay Diyos. Siya ay buhay na buhay at aktibong kumikilos ngayon mismo. At ang kalituhan sa Kanya sa panahon natin, hindi aksidente yan.
Nabubuhay tayo sa panahong baliw sa energy, vibes at manifesting. Sa ingay na yan, nabubura ang tunay na pagkakakilanlan ng banal na espiritu. May ilang simbahan na sobra-sobra ang pagpapakita, ginagawang palabas ang espiritu. Ang iba naman ay iwas na iwas pag-usapan siya dahil raw ito'y magulo, misteryoso at mahirap unawain. Huwag tayong maligaw. Ang banal na espiritu ay hindi kakaiba o nakakatakot. Hindi siya kakaiba. Siya ay banal. Siya ay totoo. At kung wala siya, imposibleng mabuhay ayon sa tawag ni Jesus sa atin. Sa Juan 16:7, sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod ang isang bagay na nakakagulat. Mas makakabuti sa inyo kung ako'y aalis. Bakit? Dahil kung hindi siya aalis, hindi darating ang kaagapay. Ngunit kung aalis siya, ipapadala niya ang Espiritu. Pag-isipan mo yan, si Jesus mismo na naroon sa laman ang nagsabi na mas mainam para sa atin na narito ang Espiritu kaysa manatili siyang pisikal na kasama. Hindi ito pagmamalabis, ito'y malalim na katotohanan. Ang banal na Espiritu ay hindi isang bagay. Hindi siya kapangyarihan o damdamin lang. Siya ay isang persona. Siya ay nagpapakilos ng budhi, hindi upang hatulan ka, kundi upang bigyan ka ng linaw. Kapag kinakausap niya ang puso mo, hindi iyon para ilugmok ka, kundi upang gisingin ka. Siya ay nagsasalita kapag malapit ka ng gumawa ng pasyang makakasakit sa iyo. Mahinahon niyang sinasabi, hindi ka na ganyan. Tinatanggal niya ang ulap ng pagkalito at pinaaalalahanan kang nilikha ka para sa mas dakilang layunin. Siya'y umaaliw, hindi sa mga hungkag na salita, kundi sa totoong presensya. Tinawag siya ni Jesus bilang kaaliw, kaagapay, tagapayo. Hindi lang niya inaayos ang bagyo, kasama mo siya sa gitna nito. Sinasabi sa Roma 8:26 na tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Kahit hindi natin alam kung ano ang dapat ipanalangin, siya mismo ang namamagitan, walang salita, ngunit makapangyarihan. Kapag nauubusan ka ng salita, siya'y nananalangin pa rin. Kapag pagod ka ng tumayo, siya ang sumasalo sa iyo. Hindi lang siya nasa paligid mo, nananahan siya sa loob mo at siya ay nagpapabago. Iyan ang hindi mo kayang pekein. Maari mong kabisaduhin ang lahat ng talata sa Biblia, dumalo sa simbahan linggo-linggo at umawit ng bawat kanta ng papuri, ngunit ang banal na Espiritu lamang ang makakayang tunay na baguhin ang puso mo. Siya lang ang kayang makabasag sa tanikala ng pagkaalipin. Siya lang ang kayang lumambot sa pusong naging matigas at mapait. Kaya't isinulat ni Pablo sa 2 Corinto 3:17-18, kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. At tayong lahat ay binabago ayon sa kanyang wangis mula sa loob palabas, na may kaluwalhatiang patuloy na lumalago. Hindi ka lang niya pinapabuti, ginagawa kanyang bago, kaya't ang koneksyon sa kanya ay hindi lang isang maganda o opsyonal na ideya. Ito ay mahalaga, agad-agad. Ito ang nagpapalakas sa iyo. Dahil kapag tila walang dating ang mga salita sa pahina, siya ang gumagawa nitong buhay sa puso mo. Siya ang tumutulong sa iyo na pakawalan ng galit kahit gusto mong kapit na kapit sa sakit at gumanti. Siya ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang magsalita kapag may nangangailangan ng pag-asa kahit pakiramdam mo'y hindi ka handa. Siya ang banayad na bumubulong kung gaano ka kamahal ng Ama, kahit pa sinasabi ng nakaraan mong kabaligtaran. At naroon na siya mula pa sa simula. Noong Genesis, gumalaw siya sa gitna ng kaguluhan, handang magdala ng kapayapaan at kaayusan. Sa panahon ng mga hukom, binigyan niya ng lakas ang mga mandirigmang walang pagsasanay. Sa mga ebanghelyo, lumitaw siya na tulad ng kalapati kay Jesus at pagkatapos ay pinangunahan siya sa ilang upang harapin mismo ang kaaway.
Sa mga gawa, bumaba siya na parang apoy, pinuspos ang mga karaniwang tao at sinimulan ang isang kilusang bumago sa mundo. At ang parehong espiritu ay naninirahan ngayon sa iyo. Hayaan mong lumalim sa puso mo ang katotohanang yan. Nang si Jesus ay narito sa lupa sa anyong tao, maaari lamang siyang naroroon sa isang lugar, sa isang pagkakataon. Pero sa pamamagitan ng Espiritu, kasama mo siya sa pinakamahirap mong mga araw, sa oras ng iyong kahinaan, sa gitna ng trapiko, sa trabaho, kapag wasak ang puso mo o kapag nilalabanan mo ang tukso. Walang lugar, distansya o emosyon ang makakahadlang sa Kanya. Nasa loob mo siya, pero ito ang tanong, talagang tinanggap mo na ba siya? Dahil hindi siya basta-basta papasok. Hindi niya ipipilit ang sarili niya para makuha ang atensyon mo. Hinihintay niya hanggang sa handa kang bitiwan ang lahat. Hanggang sa maghangad ka ng higit pa. Hanggang sa handa kang sabihing, hindi ko lang gustong makaalam tungkol sa Diyos. Gusto kong mabuhay kasama siya, hakbang bawat hakbang. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng isang pakiramdam. Isa itong makapangyarihang katotohanan at para sa ilan sa inyo, ang dahilan kung bakit tila tuyot ang pananampalataya nyo ay hindi dahil wala kayong pakialam kay Jesus, kundi dahil hindi kayo nagbigay ng puwang para sa Espiritu na nagbibigay buhay sa Kanya. Sinusubukan ninyong sundan ang espiritual na landas ng walang espiritual na lakas at ang dulo niyan ay pagkapagod, bigat ng loob at panloob na pagkakawalan. Pero hindi kailangang manatili sa ganun. Handa na ang Espiritu ngayon. Lagi siyang handa para gabayan ka, punuin ka, ipaglaban ka, manalangin sa pamamagitan mo, at hubugin ka ayon kay Jesus. Isipin mo ito sandali. Hindi siya basta pakiramdam o puwersa. Hindi lang siya enerhiya o presensya ng Diyos. Isa siyang persona. Siya ay Diyos at pinili niyang manirahan sa loob mo. Hindi lang ito isang ideyang narinig mo. Totoo ito. Ang banal na Espiritu ay hindi lang isang dagdag o misteryosong bahagi. Siya ay ganap na Diyos, buhay, kumikilos at gumagawa sa loob mo. Dito nagsisimulang maintindihan ang hiwaga ng Trinidad. Hindi sila kailanman kumikilos ng hiwa-hiwalay. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu ay hindi kanya-kanyang galaw. Laging sabay-sabay ang kanilang pagkilos. Ganun na palagi at ganun ito magpapatuloy. Hindi lang ito malalim na teolohikal na punto. Ito ang realidad mo. Mula pa sa simula sa Genesis, hanggang sa buhay ni Jesus, hanggang sa mismong sandaling ito sa buhay mo, ang Trinidad ay laging kumikilos ng magkakasama, perpektong nagkakaisa. Tatlong persona, isang misyon. At kapag nakita mong iisa ang pagkilos nila, kapag nakita mong sabay-sabay silang kumikilos, hindi lang nito binabago ang paniniwala mo. Gumigising ito ng isang bagay sa puso mo. Ginagawang pagsamba ang pagkaunawa. Balikan natin kung saan talaga nagsimula ang lahat. Genesis 1. Ang kwento ng paglikha ay hindi ginawa ng isang persona lang. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang Ama ang nagsalita ng lahat sa pag-iral at naroon din ang Espiritu, gumagalaw sa ibabaw ng kalaliman, handang magbigay buhay. Iyan ang Espiritu ng Diyos, banayad na lumulutang, parang inang ibon na naghahanda para magdala ng kaayusan at buhay mula sa kaguluhan. Tapos sa Juan 1, nalaman natin kung paano nagsimula ang lahat. Sa simula, naroon ang salita. Malapit ang salita sa Diyos at ang salita ay Diyos. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Ang salitang iyon ay si Jesus, walang hanggan at buhay mula pa sa simula. Mula sa unang sandali, naroon silang tatlo. Ang Ama ang nagnanais, ang Anak ang nagsasabi, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Tatlong natatangi ngunit ganap na nagkakaisa, walang kalituhan, walang halo-halo, perpektong pagkakaisa. Iisang Diyos, tatlong persona na kumikilos ng may pagkakaisa, lumikha mula sa pag-ibig.
Ngayon lumundag tayo sa isang makapangyarihang sandali sa mga ebanghelyo, ang bautismo ni Jesus. Pumasok siya sa ilog Jordan, hindi dahil kailangan niya ng paglilinis, kundi dahil tinatahak niya ang kanyang tawag. Dahan-dahang ibinaba siya ni Juan Bautista sa tubig at biglang nabuksan ang langit. Bumaba ang Espiritu na parang kalapati at mula sa itaas ay umalingaw-ngaw ang tinig ng Ama. Ito ang aking anak, ang pinakamamahal ko, at lubos akong nalulugod sa kanya. At naroon si Jesus, ang anak, nakatayo sa gitna ng ilog, kung saan nagtagpo ang langit at lupa sa kanyang katawan. Naroon silang tatlo, kumikilos, gumagawa, nagpapahayag. Ipinahayag ang Trinidad, hindi sa isang pangitain o bulong, kundi harap-harapan, bukas, sa harap ng maraming tao. Hindi ito itinago ng Diyos, ipinakita niya ito dahil may banal na bagay na nagsisimula. Malapit nang magsimula ang ministeryo ni Jesus at ang buong Trinidad ay buo ang suporta. Pero hindi lang ito kwento ng paglikha o bautismo, nagiging personal ito. Hindi lang isang beses kumilos ang Trinidad at pagkatapos ay nawala. Buong-buo silang kasali sa kaligtasan mo, bawat bahagi nito. Ipinapaliwanag ito sa Efeso, unang bilang isang makalangit na plano. Sa mga talata 3 hanggang 6, pinag-uusapan ang Diyos Ama na pumili sa atin at isinama tayo sa kanyang pamilya ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Siya ang Ama, pumipili, tumatawag, nag-aanyaya. Pagkatapos sa mga talata 7 hanggang 12, kay Kristo tayo pinalaya dahil sa kanyang sakripisyo. Siya ang anak, nagbayad ng kabayaran, nagpapalaya, nagpapatawad. Sa huli mga talata 13 hanggang 14, nang maniwala ka, tinatakan ka ng isang tanda, ang ipinangakong banal na Espiritu. Siya ang Espiritu, nananahan sa iyo, nagpapatunay sa iyong pagiging kabilang at nagbabantay sa iyo. Hindi lang si Jesus ang nagligtas sa iyo, hindi lang ang Ama ang gumawa ng plano, at hindi lang ang Espiritu ang humila sa iyo papalapit. Lahat sila, tatlo, ay kumilos bilang isa, may iisang layunin, ang iligtas ka. At hindi lang ito magandang ideya, may kinalaman ito sa totoong buhay. Hindi mo lang basta natuklasan ang Diyos, hindi ka aksidenteng nahulog sa biyaya. Bago ka pa man humingi, tinatawag ka na ng Ama. Nagsasalita na ang anak para sa iyo bago mo pa siya makilala. Tahimik kang inaanyayahan ng Espiritu kahit sa mga sandaling madilim ang mundo mo. Kumilos na sila bago mo pa ito nalaman at hindi pa sila tumitigil. Noong sandaling muntik nang mawala ang buhay mo, pinrotektahan ka na ng Ama. Nasa tabi mo na ang Espiritu, bulong ng bulong. Tumayo ang anak sa pagitan mo at ng kung anumang pwedeng sumira sa iyo. Noong pakiramdam mo'y tuyot at walang buhay ang pananampalataya mo, hindi ka iniwan ng Ama. Kumikilos pa rin ang Espiritu sa loob mo. Hindi tumigil ang anak sa pananalangin para sa iyo. Noong gabing sumigaw ka sa sakit at hindi mo nakilala ang sarili mo, hindi malayo ang Diyos. Pumasok ang Trinidad sa mismong sandaling iyon kasama mo. Hindi marupok o magulo ang kaligtasan mo. Hindi ito gawa ng isa lang. Isa itong pagliligtas na ginawa ng Ama, Anak at Espiritu, kaya ito matatag. Hinubog ka ng Trinidad, iniligtas sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa, at ngayon ay nananahan na sila sa loob mo. Araw-araw, namumuhay ka kasabay ng banal na ritmo. Nakikipag-usap ka sa Ama sa pamamagitan ng Anak, sa kapangyarihan ng Espiritu. Hindi mo kailangang magtanong kung may nakikinig. Hindi mo kailangang mag-alala kung may kasama ka. Ang buong presensya ng Diyos, ang Trinidad, ay naninirahan ngayon sa loob mo. Iyan ang dahilan kung bakit may lakas ang pananampalataya mo. Iyan ang halaga ng bawat panalangin mo. Iyan ang kapangyarihang nasa likod ng krus at ang dahilan kung bakit talo na ang impyerno. Pero una, huwag mong palampasin ito.
Ang parehong Diyos na lumikha ng mga bituin na tumayo sa ilog Jordan at nag-iwan ng libingan na walang laman ay narito. Ngayon din, muling kumikilos, muling nagbubuo at naninirahan sa iyo. Nasaksihan mo ang presensya ng Diyos hindi lang sa simula ng panahon o sa bautismo ni Jesus, kundi sa sarili mong buhay. Pinili ka ng Ama, iniligtas ka ng Anak, tinatakan ka ng Espiritu bilang Kanya. Bawat hakbang ng kaligtasan mo ay nagpapakita ng perpektong pagkakaisa ng banal na ugnayang ito. At ngayon, narito na ang personal na bahagi. Paano mo ito isasabuhay? Paano ka makikipag-ugnayan sa isang Diyos na iisa pero tatlong persona? Paano ka mamumuhay araw-araw na may kamalayang kasama mo silang lahat, hindi lang sa teorya, kundi sa tunay na lapit? Hindi lang ito tungkol sa pag-unawa kung sino ang Diyos, ito ay tungkol sa paglalakad kasama siya. At ang totoo, maraming Kristiyano ang hindi alam kung paano. Naging tungkol na lang sa paniniwala ang pananampalataya. Hindi na tungkol sa pakikipagkaibigan sa Diyos, mas tungkol sa mga gawain kaysa sa koneksyon. Kaya maraming nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero hindi nila alam kung paano siya kausapin dahil hindi sila sigurado kung sino siya para sa kanila. Pero hindi ka ginawa ng Diyos para lapitan siya na may pagkalito. Ginawa ka niya para makausap ang Ama, lumakad kasama ang Espiritu at mamuhay araw-araw sa kalayaang ipinagtagumpay para sa iyo ni Jesus. Magsimula tayo sa Ama. Siya ang kinakausap natin sa panalangin, hindi bilang isang patakaran, kundi bilang isang taong nagmamahal sa atin. Hindi tayo tinuruan ni Jesus na sabihing mahal na Diyos o sa kung sino man ang kinauukulan. Ang sabi niya, kapag nanalangin kayo, sabihin ninyo Ama. Ang Ama ay hindi lang ang nagsimula ng lahat. Siya ang nakikinig ng may pag-ibig, may hawak ng disenyo ng buhay mo, nakakakita ng bawat luha at alam na ang laman ng puso mo bago mo pa ito masabi. Kaya kapag nagising kang balisa, sabihin mo, Ama, ikaw nawa ang kapayapaan ko ngayon. Kapag pakiramdam mo'y wala kang halaga, sabihin mo, Ama, ipaalala mo sa akin na akin ka. Kapag tinutukso kang patunayan ang halaga mo, huminto at sabihin, Ama, sapat na ang pag-ibig mo. Nagdarasal ka sa Ama hindi dahil malayo siya, kundi dahil sa Kanya pinakapanatag ang puso mo. Ngayon, isipin mo ang anak. Siya ang dahilan kung bakit makakalapit ka. Kung wala si Jesus, hahadlangan pa rin ng kasalanan ang daan at hindi maririnig ang mga panalangin mo. Pero pinalitan ka niya. Dinala niya ang parusa, binuhat ang bigat, at ngayon ay nasa tabi siya ng Ama, laging namamagitan para sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit ka nabubuhay sa pamamagitan niya. Hindi mo kailangang lumaban para sa tagumpay. Panalo ka na. Lakaran mo na lang ito. Kapag sinusubukang pumasok ang guilt, ipaalala mo sa sarili mo, tinubos na ako ng ginawa ni Jesus. Kapag binabato ka ng kalaban ng mga paratang, tumugon ka ng may kumpiyansa. Inaangkin ko ang kapangyarihan ni Jesus sa buhay ko. Kapag dumating ang mga espiritual na labanan, hindi mo kailangang umasa sa sarili mong tinig. Tumindig kang matatag, alam mong winasak na ng anak ang kapangyarihan ng kadiliman noong siya'y namatay at muling nabuhay. Siya ang daan mo, ang proteksyon mo at ang lakas mo. At narito rin ang banal na Espiritu, hindi dagdag lang, kundi palaging kasama. Kasama mo siya sa bawat sandali. Siya ang nagbibigay ng hininga mo, bulong sa puso mo at nagpapaningas ng apoy sa loob mo. Hindi lang siya nandito para pukawin ang emosyon mo. Nandito siya para hubugin ka ayon sa wangis ni Jesus. Kaya kapag nagbabasa ka ng Biblia, hindi ka nag-iisa. Sabihin mo, Espiritu Santo, tulungan mo akong makita. Ipakita mo sa akin kung sino si Jesus. Kapag dumating ang tukso, hindi mo ito haharapin mag-isa. Sabihin mo, Espiritu, bigyan mo ako ng lakas para tumanggi. Kapag mabigat ang buhay, hindi mo kailangang sumuko. Ibulong mo, Espiritu, aliwin mo ako.
Mamuhay ka kasama siya tulad ng isang matalik na kaibigan. Hindi mo kailangang laging tama ang mga salita mo. Kailangan mo lang ng pusong bukas. Dito nagiging totoo ang pagkakilala sa Trinidad kapag naging bahagi na ito ng kung paano ka mabuhay, huminga at lumakad araw-araw. Ang Ama ay nagmamalasakit sa iyo, ang Anak ay pumapalibot sa iyo, ang Espiritu ay nananahan sa loob mo. Magkasama silang kasama mo sa bawat bahagi ng buhay, hindi lang kapag may emergency, hindi lang sa simbahan, kundi pati sa mga simpleng araw, sa sasakyan, sa trabaho, habang nagluluto at kahit sa katahimikan. At kapag nagsimula kang mamuhay nang may ganitong kamalayan, lahat ay nagsisimulang magbago. Ang panalangin ay hindi na isang bagay na kailangan mong gawin, nagiging patuloy na pag-uusap ito. Ang pagsamba ay hindi na lang isang kanta, nagiging tugon mo, ang iyong pagsuko. Ang pananampalataya ay hindi na lang isang salita o katauhan, nagiging paraan mo ng pamumuhay dahil ngayon ito ay personal na. Ito ang ibig sabihin ni Pablo sa 2 Korinto 13:2 nang isulat niya, "Naway sumainyo ang biyaya ni Jesus, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo." Hindi lang ito magandang pananalita, isa itong paanyaya sa araw-araw na ritmo, biyaya mula kay Jesus, pag-ibig mula sa Ama, lapit kasama ang Espiritu. Marahil wala pang nagpakita nito sa iyo noon, baka inisip mong malayo ang Diyos. Baka si Jesus ay tila malabong alaala ng nakaraan, baka ang Espiritu ay tila misteryoso o mahirap maunawaan. Pero ngayon alam mo na, malinaw na ngayon, at ngayon maaari mo nang lakaran ang katotohanan ito. Kaya bukas, kapag nagsimula ang araw mo, huwag ka lang magdasal ng pangkalahatan. Sabihin mo, "Ama, nagtitiwala ako sa iyo ngayon." Sabihin mo, "Jesus, salamat sa ginawa mo para sa akin." Sabihin mo, "Espiritu Santo, gabayan mo ako sa araw na ito." At panoorin mo kung paano nagbabago ang lahat kapag inanyayahan mo ang buong presensya ng Diyos sa araw-araw mong buhay. Isa pang huling bagay, huwag mong kalimutan ito. Hindi ka kailanman nilikhang maglakad ng mag-isa. Hindi ka nilalayong hulaan lang ang direksyon ng pananampalataya. Disenyo ka ng Diyos para lumakad na malapit sa Ama, mamuhay na pinapalakas ng Anak at magpagabay sa Espiritu araw-araw. Naranasan mo lang ngayon ang isang bagay na maraming tao ang hindi talaga nauunawaan habang nabubuhay. Lumakad ka sa hiwaga, isang Diyos, 3 natatanging persona, hindi bilang komplikadong ideya na kailangang unawain, kundi bilang isang buhay na banal na relasyon na maaari mong maranasan. Pinili ka ng Ama bago pa man nilikha ang mundo. Pumasok ang Anak sa kasaysayan ng tao para pasanin ang bigat ng buhay mo. At ang Espiritu ay nasa loob mo na ngayon, buhay bilang apoy, hininga at gabay. Ang naranasan mo ay ang mismong katotohanang ikinamatay ng mga unang Kristiyano. Ngayon sa isang mundong puno ng ingay at hindi tiyak na bukas, kung saan tensyonado ang politika, sirang-sira ang mga relasyon at ang kaluluwa ay pagod at nawawala, may hawak kang isang bagay na totoo. Hindi lang sistema ng paniniwala o teorya. Hinahawakan mo mismo ang Diyos. Ang Trinidad ay hindi lang ideya para pagdebatehan ng mga iskolar. Ito ang matibay na pundasyong tinutuntungan mo. At ngayon, ang susunod na hakbang ay hindi lang tungkol sa kaalaman. Ito ay tungkol sa pagsuko, pagbubukas. Kaya saan ka man naroroon, nasa kwarto mo, sandaling pahinga sa trabaho, o tahimik na sandali pagkatapos ng isang mahirap na linggo, ito ang oras mo. Huwag mong palampasin, huwag mong madaliin, huwag mong hayaang lumampas lang ang sandaling ito. Ang sandali para kausapin ang isa na lumikha sa iyo, nagligtas sa iyo at ngayon ay nananahan sa iyo. Manalangin tayo. Ama, alam kong hindi ka malayo, hindi ka tahimik, hindi ka nakaupo lang na naghihintay na maging perpekto ako.
Ikaw ang unang tumawag sa akin, unang nag-abot, unang umibig, bago ko pa maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Hindi mo ako nilikha dahil kailangan mo, kundi dahil umaapaw ang pag-ibig mo. Hinubog mo ako ng may pag-aalaga. Alam mo ang bawat bahagi ng kwento ko, kahit ang mga kabanatang gusto kong burahin. Alam mong magkakamali ako, at sa kabila niyon, inangkin mo pa rin ako bilang iyo. Kaya ngayon, bumabalik ako, hindi dala ang magagandang pananalita, hindi nagpapanggap na banal, kundi totoo, pagod ako, nalulunod ako, nasa proseso pa rin ako, pero ikaw pa rin ang aking ama. Ikaw pa rin ay mabuti, ikaw pa rin ay malapit. Jesus, hindi ka lang konsepto, hindi ka lang kwento na ipinamana sa akin, hindi ka lang alaala na ipinako sa krus nung matagal na panahon. Ikaw ay buhay, ang anak ng Diyos na naging tao, na pinasa ng kahihiyan ko at lumabas sa libingan na dating akala ko'y katapusan na. Tinanggap mo ang sakit, isinuot mo ang koronang puno ng pagdurusa. Hinarap mo ang paghuhusgang dapat ay sa akin. At ngayon, tinatakpan mo ako ng kabutihan mo. Binibigkas mo ang pangalan ko sa langit. Kapag hindi ko alam ang sasabihin, ikaw ang nagsasalita para sa akin. Inaanyayahan mo akong makibahagi sa tagumpay mo, hindi lang bilang bisita, kundi bilang bahagi ng pamilya mo. Kaya isinusuko ko ang mga bahagi ng sarili ko na pilit pa rin kumakapit sa mga bagay na ibinigay mo na nang libre. Iniiwan ko ang nakaraan, binibitawan ko ang kahihiyan, at pinipili kong maniwalang tapos na talaga ito. Dahil sinabi mong tapos na. Espiritu Santo, hindi ka lang simoy ng hangin o enerhiya, hindi ka lang dumada ang pakiramdam. Ikaw ang hiningang nagbibigay buhay sa akin, ang tinig sa gitna ng katahimikan, ang apoy na nagpapadalisay, ang tanda na nagpapatunay na ako'y pag-aari ng Diyos. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan kapag nagkakagulo ang lahat. Ikaw ang nagtutuwid sa akin kapag naliligaw ako. Binabago mo ang mga bagay na akala ko'y hindi na mababago. Gabayan mo ako, ipakita mo ang daan. Paalalahanan mo ako kung sino talaga ako. Ayokong mabuhay na wala sa ulirat. Ayokong malunod sa mga ingay ng paligid. Gusto kong mamuhay kasama ka bawat sandali, bawat hininga. Binubuksan ko ng buo ang sarili ko sa iyo ngayon. Ang mga nakatagong sulok, ang mga bahaging pinoprotektahan ko, pati ang mga sugat. Gisingin mo ang mga kaloob na itinanim mo sa akin. Punuin mo ako ng lakas, karunungan at tapang mo. Diyos, Ama, Anak at Espiritu, hindi ko kailangang maunawaan ang lahat, pero pinipili kong magtiwala sa iyo. Iniibig kita, hindi lang ang bahaging madali sa iyo, kundi ang buo mong pagkatao. Isang Diyos sa tatlong persona, nagkakaisa sa pag-ibig na patuloy na humahabol sa akin buong buhay ko. Kaya ito ang aking oo, isang buo, taos-pusong oo, hindi lang tuwing linggo, hindi lang sa tahimik na sandali, hindi lang kapag nasa pinakamababa ako, oo ko sa gitna ng pakikibaka, oo ko sa panahon ng pagpapala, oo ko sa gitna ng pagdududa, oo ko sa kagalakan. Ako'y sumusuko sa Ama na lumikha sa akin, sa Anak na nagligtas sa akin, at sa Espiritu na pumupuno sa aking kaluluwa. Akin ka, lubos at magpakailanman. Amen. Kung ipinagdasal mo ito kasama namin, mag-iwan ka ng salita sa mga komento kahit isang maliit lang. Tahanan, oo. Trinidad, sa wakas. Anuman ang ginising ng sandaling ito sa puso mo, ipahayag mo ito. Sabihin mo ng malakas, dahil ang Diyos na namumuhay sa perpekto at walang hanggang ugnayan ay tinanggap ka na ngayon sa loob nito. Salamat sa panunood. Hindi lang kami nagsasalita tungkol sa Diyos. Namumuhay kami kasama siya. Pagpalain ka palagi.